Sa likod ng bawat hamon na kinakaharap ng kababaihan, may lakas na hindi basta-basta natitinag. Isang lakas na hinuhubog ng karanasan at pinapalalim ng malasakit sa kapwa. Sa lakas ng kababaihan sa komunidad, natagpuan niya ang kanyang dahilan. Hindi lang para tumulong, kundi para makibahagi. Kilalanin natin ang isa sa ating volunteer at kung paano siya natutong maging bahagi ng isang layuning higit pa sa kanyang sarili. Hello, ako si Janelle, isang Liwanag at Dunong volunteer since December 2024. Nakilala ko yung Liwanag at Dunong from Twitter, hindi pa siya X nun. May isang nag-post, si Ate Maika. Nag-post siya ng parang time-lapse ng classroom setting dyan sa Aita Learning Center. Parang pinapakita lang doon yung ganap sa classroom. Tapos may link kasi yun. So, doon ko nalaman yung tungkol sa Liwanag at Dunong nung finalo ko yung social media pages nung page. Tapos, ayun, doon ko lang din na-discover kung ano ba yung ginagawa ng group na ito. Noong time na yon hindi pa ako agad nag-volunteer right away. Parang, I remember, una ako nag-sign up like July 2024. Pero unfortunately, meron akong emergency noon, so hindi ako natuloy. Pero nagkaroon uli ako ng free time nung around December 2024. Tapos, doon na nag-start. Doon na nagtuloy-tuloy yung pag-volunteer ko sa commute. And at the same time, part na rin ito ng aking commitment to serve our Indigenous people. Ano po yung nagtulak sa inyo para mag-volunteer? Yung reason talaga why I chose to volunteer here sa LD is something, deeply personal to me. Siguro at that time, the time na nag-sign up ako dito sa LD was a time na, I don't know, I felt so lost. Parang I was starting to lose faith sa humanity, faith sa world. Kasi siguro at the time, I was feeling overwhelmed dun sa dami na nangyayari sa mundo. I felt a sense of helplessness. Siguro nung time na yun, masasabi ko na ang dami kong frustrations at galit sa mundo. Tapos I came across this post na parang dinescribe niya doon like very similar to what I was feeling that time. Doon sa huli na sinabi niya, ang sabi niya, parang channel your rage into action. And that's the reason siguro kung bakit ko actively sneak out na mag-volunteer talaga. So gusto kong may gawin. Ano po yung mga hamon or challenges na kinakaharap mo bilang isang babaeng volunteer? Two things come to mind dyan sa question mo. Pero thankfully, dito sa community, hindi ko naman na-feel na bilang babae na mas inferior ako. Hindi siya sa ganong aspect eh. Gusto ko kung paano i-regard yung women dito sa community. Like, we're being treated as equals, as equally capable, ganon. Pero siguro, syempre, hindi mo naman din maiaalis na meron talagang, balakid or hindrances as a woman dito sa society natin. Saka dito, specifically sa community. Siguro, indirectly, may mga bagay pa rin na nakaka-affect sa ability ko to perform my duties as a volunteer. Isa na siguro doon yung kapag I'm on my period, ganon. Bakit? Kasi bukod doon sa physical pain na, siyempre, menstrual cramps, ganon and all, sobrang hirap dito sa community kasi wala silang maayos na water supply, walang maayos na CR. Actually, isa nga lang yung CR na ginagamit ng mga volunteers here. Yung isa pa siguro, hindi naman to directly dun sa pag-volunteer talaga, kundi yung siguro bilang babae, syempre may mga instances dito sa pag-volunteer natin na ginagabi tayo. Pag ganong nalilate tayo, ayun, yung safety lang, diba? Isa pa yun dun sa parang challenge as a woman na syempre meron akong family na nag-aalala sa akin kapag ginagabi ako ng uwi. Pero thankfully, yun lang naman. At least personally sa akin, yun lang naman yung na-experience ko na hindrance as a woman.
Ang dami kong natutunan. Pero siguro natutunan ko na yung mga indigenous people pala natin, likas silang magagaling, likas silang mahuhusay. Ang problema lang talaga, ang daming hadlang, ang daming barriers, ang daming systemic barriers talaga. Kaya hindi nila naipamamalas yung kanilang kahusayan at galing. Patuloy silang nagiging victim ng oppression, ng marginalization. Saka patuloy nga silang, nire-neglect. Kasi kitang-kita mo naman dito, pagpasok mo sa community, makikita mong wala talaga silang natatamasang basic services. Walang kuryente, walang tubig. Yung schools ng mga bata, ang layo kung tutuusin. At saka yung education na binibigay sa kanila, hindi yung appropriate sa kultura nila. Isa pa siguro sa natutunan ko, yung pagkakaroon ng sense of community ng mga indigenous peoples. Parang ina-uphold nila yung kultura na kailangan sama-sama tayo, nagtutulong-tulungan tayo. At sobrang na-appreciate ko yun or sobrang hinahangaan ko yun. Kasi sa mundo kasi natin ngayon, parang laging ang pinopromote na lang yung sarili. Parang sobrang hyper-individualistic ng culture natin na kailangan ang intindihin mo yung sarili mo or yung malapit lang sa'yo, yung pamilya mo, na parang kailangan survival of the fittest tayo, na ikaw bahalang i-figure out. Kung halimbawa, magkaroon ka man ng problema, bahala ka sa buhay mo. Pero pinakita sa akin ng Comview na posible palang maka-imagine ng world where we look after one another. Ayun, na we look after each other's backs. Actually, ang dami ko pang natutunan talaga. Parang, syempre nung pumunta ako ng community, you have these expectations na ako yung mag-i-impart ng knowledge dito sa Comview eh. Lalo na nung first meeting pa lang, doon ko na-realize na mas marami pala talaga ako matututunan from this community. Kumbaga, mas madami akong nabaon. Yung area na yun, back row na talaga sa... Paano naman po binago ng community yung pananaw mo sa kalakasan ng isang babae o yung pagiging isang babae? Sinasabi natin dito sa Comview na pumunta tayo dito to empower these people. Pero sa totoo lang, parang I cannot emphasize enough kung paano ako na-empower ng mga tao dito sa Comview, lalo na ng mga kababaihan. Yung mga women dito, they are being respected. Meron silang malaking role na piniplay sa community. At saka, hindi sila nakukulong sa parang isang label or tungkulin. Mas lalong tumatak sa akin yun nung Paskuhan 2025. Kasi nagkaroon tayo nun ng parang kwentuhan with the elders, diba? Tapos nakausap ko nun si Nanay Lorena, saka si Nanay Lisa. Parehas silang nanay, parehas na may kapatid, parehas na asawa, parehas din silang Mount Pinatubo survivor. Tapos parehas din silang manggagamot. So, napakadaming role na ginagampanan talaga nila dito sa community. So, doon ko mas naunawaan talaga, or doon ko mas nakita talaga kung paano nila itinaguyod yung sarili nila. Kasi imagine mo parang si Nanay Lorena, if I remember correctly, parang 16 years old lang siya nung sumabog yung Pinatubo. Tapos after nun, na-display sila sa kung saan-saang lugar. Ayokong gamitin talaga yung term na to, pero doon mo makikita talaga yung resilience nila. Na kung paano nila na-survive yun, saka kung paano nila tinaguyod, pati yung naging pamilya nila. Doon mo rin makikita na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan nila, learners din natin kasi sila sa ALC, doon mo makikita yung dedication nila na matuto talaga. Kahit na sa edad nilang, I think 40 plus na si Nanay Lorena, tapos si Nanay Lisa ay senior citizen na. Nagagawa pa rin nila na pumasok dyan sa klase natin sa ALC, kahit na may ibang role pa sila na ginagampanan, like, alam ko naghahanap buhay pa rin sila para sa kabuhayan ng pamilya nila, at saka para masuportahan din yung pag-aaral ng mga anak nila. Para po sa inyo, bakit mahalaga ang pagvo-volunteer? Napakalaking bagay nito para mas higit na ma-amplify natin yung boses ng ating mga katutubo. Mas lumawak talaga yung mundo ko. Noon kasi parang
nakakulong lang ako sa isang bubble. Iba talaga yung ma-witness mo talaga siya ng harapan. At saka mas importante talaga na manggaling mismo sa katutubo natin yung mismong kwento nila. Just try it. You don't have to wait for the right moment or the perfect moment to happen. Sobrang life-changing personally nung experience talaga na to. Tsaka, dito ko na-meet sa community yung pinaka-mabuting tao. And beautiful people. Ganun na lang. Dito ko na-meet talaga. Mas nakita ko rin yung pangangailangan ko sa ganitong klaseng mundo na where we just where we care about one another, where we find joy in shared triumphs. Ang message ko siguro sa mga nagdadalawang isip pa, wag ka na magdalawang isip. Tara na dito sa Commu. I promise you like it here. Feel ko mahahanap mo rin here yung nakita ko.